Nakakita ako ng sanggol sa loob ng simbahan. Pinalaki ko at itinuring na akin. Pero paglipas ng panahon, nagbalik ang kanyang tunay na ina hanggang sa, Dear Ate Vine, pakitago na lang ako sa pangalang Lenita. Ang kwento ng aking pagmamahal at pagsubok. Noong araw na yon, ika-19 ng Mayo, taong 6 na padaan ako sa isang lumang simbahan sa aming bayan. Tahimik at payapa ang paligid. Tila walang ibang tao kundi ako. Habang nagdarasal at nagmamasid sa paligid, may narinig akong mahinang pag-iyak na galing sa isang sulok, malapit sa dambana. Lumapit ako at doon ko nakita ang isang maliit at bagong silang na sanggol, nakabalot sa simpleng kumot at walang kasulatang nakakabit. Wala akong ideya kung paano ito napunta roon, o kung sino ang nag-iwan. Sa aking puso, naramdaman ko ang matinding awa at pagmamahal. Sa sandaling iyon, napagpasyahan kong iuwi at alagaan siya, dahil akala ko ay iniwan na siya, at wala nang nagmamahal sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko man lang napansin, na sa likod ng isang haligi, nakamasid pala ang tunay niyang ina. Nakatago siya, nakatingin, at tahimik na pinagmamasdan ng lahat ng nangyari. Akala ko noon, ako na ang itinakdang maging magulang ng batang iyon. Hindi ko inakalang may nakasaksi pala sa aking natuklasan, at sa bawat araw na lumipas, habang pinalalaki ko siya ng buong puso, may isang tao na laging nakabantay mula sa malayo, naghihintay ng kanyang pagkakataon. Lumipas ang mahabang panahon, 18 taon. 18 taon na puno ng pagod, sakripisyo at wagas na pagmamahal. Siya ang naging sentro ng aking buhay. Pinalaki ko siya ng maayos, tinuruan ng mabuting asal, at ibinigay ang lahat ng aking makakaya, kahit simple lang ang aming pamumuhay. Para sa akin, siya ay tunay kong anak, ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos noong araw na iyon sa simbahan. Nang sumapit ang kanyang ika-18 kaarawan, nagkaroon ng pangyayaring gumulat sa aming dalawa. Isang babae ang dumating, maayos manamit at tila mayaman, at sa harap ng lahat nagpakilala siya. Sinabi niyang siya ang tunay na ina ng aking anak. Ibinalita niya na matagal na siyang nakamasid, mula pa noong araw na iniwan niya ang sanggol sa simbahan. Ang dahilan ng kanyang pagbabalik? Nakapag-asawa na siya ng isang mayamang Amerikano, at ngayon ay may kakayahan na siyang ibigay ang marangyang buhay na inaakala niyang kulang sa amin. Ang masakit niyang sinabi, kukunin na niya ang anak at dadalhin ito sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan. Gulat na gulat ako, para bang gumuho ang aking mundo. Ang batang inaruga ko mula sa pagkabata, ang kasama ko sa hirap at ginhawa, biglang may dumating na nagaangkin na parang isang bagay, na kanyang iniwan lang pansamantala, pero higit na mas malaki ang gulat ko sa reaksyon ng aking anak. Sa halip na matuwa o sumama, lumapit siya sa akin, humawak ng mahigpit sa aking kamay, at malinaw na sinabing hindi siya aalis. Sinabi niya sa babaeng yon, ikaw ang nagluwal sa akin, pero siya ang nagpalaki. Ikaw ang nag-iwan, pero siya ang nagmahal at nagtiis para sa akin. Ang yaman at ginhawang inaalok mo ay walang halaga kumpara sa pagmamahal at pagkalingang ibinigay niya sa akin sa loob ng 18 taon. Siya ang tunay kong ina at dito ako mananatili sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, kahit puno ako ng takot at pag-aalala, napuno rin ang aking puso ng labis na ligaya at pasasalamat. Napatunayan ko na ang pagiging magulang ay hindi lamang nakabase sa dugo o sa pagluwal, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pag-aaruga. Ang babaeng iyon ay maaaring pinagmulan ng kanyang buhay, ngunit ako ang naging dahilan kung bakit siya lumaki ng mabuti at puno ng pagmamahal. At sa huli, ang aking anak ay nanatili sa akin. Pinili ang pamilyang binuo namin ng pag-ibig kaysa sa kayamanang dala ng taong nagmasid lang mula sa malayo habang ako ang naghirap at nagmahal ng totoo.